to make over sa Arvin Tolentino sa opensa ng SK Knights. Sunod-sunod ang basket, halos hindi na magmintis sa field. Grabing effort din nga pinakita ni Arvin sa depensa. Nagalit pa itong head coach ng Knights sa mga referee. Pero bago nga yan, eto solid na basketball Molten. Dating 1,437 pesos. Ngayon nga ay mabibili mo na lang ng 475 pesos sa Shopee. Limited offer lang nga ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na nga yung link sa comment section sa ibaba. So eto na nga ang laban ng Seoul SK Knights at KCC Aggies sa ongoing season ng KBL. Match up ng dalawang Pinoy imports na sina Arvin Tolentino at William Navarro. Though hindi nga kasama ang dalawa nating kababayan sa starting 5 ng both teams to start the first quarter. Nagkaroon nga ng back and forth affair ang both teams sa first few minutes ng opening frame. Pero pagkapasok nga ng halfway mark ay biglang umarangkada ang opensa ng KCC Aggies na pinangunahan ng kanilang foreign import na si Sean Long. Naging on point din nga dito ang kanilang 3-point shooting. Kaya naman umabot nga sa 8 points ang kanilang lamang sa SK Knights sa 3-minute mark. Pero buti na lang nga ay naging mainit din nga ang shooting sa labas ng Knights para ibaba sa 5 puntos ang lamang ng Aggies after ng first frame, 23-18. Second quarter ay dito na nga pinasok sa game si Arvin Tolentino. Agad naman nga itong nagparamdam offensively. Instant offense para sa kanyang elbow jumper para sa kanyang first field goal sa game na ito. Pero after nga niyan ay biglang nagwala sa sideline itong head coach ng Knights. Kino-complain nga nito sa mga referee na mayroon daw contact bago ang jumper ni Tolentino. Agad naman nga siyang pinakalma ng kanyang mga assistant at mga players. Bigla na ngang to make over sa opensa ng SK Knights itong si Arvin Tolentino matapos ang kanyang first basket, 10 straight points kasama dyan ang kanyang back-to-back 3-pointers. Napapangiti na lang nga itong si Arvin dahil halos hindi na ito magmintis sa field. Bahagya nga nagkaroon ng 8-point lead ang SK Knights dahil sa ginawang personal run ni Arvin Tolentino sa halfway mark. Pero agad nga nagkaroon ng counter run ng KCC Aggies na nagsimula sa kanilang back-to-back 3-pointers dahil nga dyan ay naging dikit na nga ulit ang score ng both teams sa late minutes. Gandang depensa naman nga ginawa dito na Arvin Tolentino sa import ng Aggies para mag-force ng turnover. Pero isang puntos na lang nga itong kalamangan ng SK Knights after ng first half, 40-39. Third quarter ay palitan nga ng runs ang both teams sa quarter na ito. Madalas nga magpalitan ng lamang ang dalawang kupunan. Wala nga si Arvin Tolentino sa starters ng SK Knights sa quarter na ito. Still no sign naman nga kay William Navarro para sa KCC Aggies. 3-minute mark ay dito na nga pinasok sa game sa Arvin Tolentino kung saan agad nga ulit ito nagparamdam offensively. Another 3-point field goal para ibalik ang kalamangan sa SK Knights. Another great defense para kay Arvin Tolentino matapos siyang ma-strip ang bola sa big man ng KCC Aggies sa ilalim. Lamang lang ng 3 puntos ang SK Knights after ng third frame, 58-55. Fourth quarter ay patuloy ng paghawak ng SK Knights sa kalamangan sa first few minutes. Take over na din nga sa kanilang opensa at ang kanilang foreign import na si Jamel Warney na nagkaroon ng back-to-back basket sa loob ng paint. Nagkaroon nga ulit ng komportabling lamang ang SK Knights sa halfway mark. Another basket para kay Arvin Tolentino sa 3-minute mark. Sa kanyang naging tough layup sa transition, umarangkada nga ulit ang opensa ng Knights sa late minutes kung saan umabot na nga sa double digit ang kanilang kalamangan. Hindi na nga nagkaroon pa ng big time run ng KCC Aggies para makabalik sila sa game na ito. Kaya naman sa huli nga ipanalo ang SK Knights.